Okay, love, pray tayo. Lord, we thank you for tonight. We bless your holy name. Salamat, Panginoon, na nakapag-devo kami ngayon. Salamat, Lord, sa pag-ayos mo ng schedule namin. Salamat, Lord, kasi you sustain us despite sa lahat ng pagod namin at ginagawa. Salamat, Lord, sa lahat ng blessing. And we humble down before you, God. Nakikita mo lahat ng mali namin sa isip. Lord, sa salita, lahat ng mali ko, Lord, sa isip, nakikita mo, Lord. Lahat ng mali ko, Lord, sa gawa, sa salita, nakikita mo, Lord. Ganon din sa asawa ko, Lord. Nakikita mo, Lord. Lahat ng nilalaman ng puso't isip niya, lahat ng sinasabi niya, Panginoon, alam mo, Panginoon. Lord, forgive us, God. And we need your help, Lord. Sa lahat ng pagiging irritable namin at pagiging bugnutin, tinataas namin sa inyo, Lord. Continue to mold us and help us and heal us, Lord, sa lahat na mga naging irritants sa amin at sa flesh namin simula pa noon. Help us, Lord, be healed sa lahat ng mga atake sa amin at mga insulto, sa lahat ng mga hindi magandang nangyari sa buhay namin. Help us, Lord, move on, be healed, be delivered. And we cut ungodly soul ties sa lahat ng mga nakasakit sa amin. Father, help us to release them, Panginoon, and forgive them. In Jesus' name, hallelujah. We speak blessings sa kanilang lahat, Lord. Salamat, Father. Especially, Lord, sa mga relatives. Hallelujah. Thank you, God. Lord. And Lord, continue to heal my husband sa lahat, Lord, ng mga nangyari sa kanya. Lord, continue to heal him, Father, in Jesus' name. Thank you, God. Lord, fill us with your Holy Spirit and we pray na habang tumatagal, makita pa namin yung fruit of the Holy Spirit within us, Lord, na mag-manifest palalo, God. Thank you, Lord. And samahan niyo po kami sa devotion namin today. Lord, be the one to speak, to teach, to remind us. Thank you sa binigay mong word, Lord. And we love you, Lord. We bless your holy name. Thank you, God. Lord, cover us with your blood, with your hand, with your angels. Surround us, Lord, with your warm embrace. Lord, thank you, God. Thank you for anointing us and blessing us. Thank you, Lord, for cherishing us. In Jesus' name we pray. Amen. Ang word na topic natin ngayon is ay, Ecclesiastes 5 verse 10. Sabi dito, whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless. Ito rin ay walang kabuluhan. Amen. Alam ko si Solomon nagsasalita nito. Amen. So, praise the Lord sa word niya. So, kahit isang verse lang to, this is a reminder for both of us. Since the Lord, kumbaga, start na binibless na tayo ng Lord, no? Ecclesiastes, written by Solomon. Kailangan natin maalala to para hindi tayo bumagsak ulit. Okay. So, yeah. Hindi sure kung si King Solomon, pero mukhang siya ang nag-write ng Ecclesiastes. Sabi ng iba, si King Solomon daw talaga. Pero hindi sure. Sabihin natin hindi sure. Alright, pero since nasa book to ng Bible, this is something that we can get wisdom from. So, pinapaalala dito, naalala ko yung verse sa New Testament. We cannot serve two masters, which is money. Kasi karamihan, master ang money, ginawang idol, master, ginawang Panginoon, small letter P, ang pera. Karamihan ng tao, no? At kahit Kristiyano, minsan, no, isa sa mga idols na kailangan i-let go, bitawan, i-surrender kay Lord. So sa New Testament yon, we cannot serve two masters. Dapat si God lang. Wala dapat kaagaw si God sa atin. So,
Here, eto naman, Ecclesiastes, na thousands years ago nang nasulat. Sinasabi dito ng isang matalinong tao na ginamit ng Lord para sa mga readers. Kung sino man ang nagmamahal sa pera, parang hindi magkakaroon ng sapat or hindi makokontento. Sino man nagmamahal sa pera. So, pag sinabing love, iba na yung level nun. Hindi na yun, kumbaga, idolatry na ito. Minamahal talaga yung pera. No? Sino yung after ng pera? Sino yung naghahabol? No? Masama ba yung pera? Hindi. Kailangan natin to. This is a need and necessity. Pero pag sinabing we love money, ibang level na yun. Ibig sabihin, more than what is needed, no? And nag-hoard ng pera or for some reason, talagang pinupursue yung super gustong, kumaga nandun na yung heart niya. Pag sinabi kasi ng love, heart, nandun na yung involved na yung heart, nandun na yung heart niya sa pera. So, never yun makokontento. So, this is a reminder for both of us na habang kapag binbless na tayo ng Lord ng money, no, mag-iingat tayo na hindi mapunta yung atensyon, yung heart natin sa pera. Kasi sa mga taong na may ganid, may greed, no? Hindi sila nagiging grateful at hindi sila nagiging satisfied. Pwedeng yung iba, sa bagay, pwedeng yung iba thankful sila na may pera sila pero more, parang they want more, and more, and more, and more. Na hindi naman nila to the point na ginagamit sa na pagiging selfless, pero selfish yung ways na paggamit ng money. So, hindi naman masamang mag-gather tayo, mag-impok, magtrabaho, magsikap, no? Maglaan pa ng mga side business para sa pera. Hindi naman yun kasalanan. Ang kasalanan is kapag ginagawa natin yun out of selfishness, no? Pero kung ginagawa natin yun, para rin makapagbalik tayo kay Lord na mas malaki, para sa tithes, para makatulong sa ibang tao, sa offering, no? Ginagawa natin yun, ah, hindi para sa sarili natin. Or sabihin na lang natin na hindi lang lahat puro sa pamilya. Mag-ingat tayo doon. Hindi din natin pwedeng gawing i-idol yung sarili natin. Noong nakaraang Devo natin, si Ananias at si Sapphira, no? It's possible, di ba, na nagsisecure sila ng sarili nila. Sabihin na lang natin na minsan maganda naman yung motibo, especially kapag Pilipino, family-oriented. Kailangan natin ng pera, pera, pera para na rin sa kinabukasan ng mga bata. Which is very responsible yung parenthood yun. Walang mali doon. Paano nagiging mali yun? Nagiging mali yun kapag dahil sa pag-gather ng pera, gumagamit na ng maling paraan. Example, politicians yung magulang gusto nila hindi naman lahat ng politicians or businessmen, sabihin natin, negosyante, gusto nila ng magandang future para sa anak nila at sa mga apo-apo nila. So, ang ginagawa nila, may daya sa dealings nila, no? May mga dinadaya, may dishonesty, may nakawan, merong hindi tapat, nanggigipit sila, hindi nagpapasweldo ng tama. May mga ganong kasalanang involved na. Alright? So, selfishness pa rin yun. Kaya sabihin mo para sa sarili mo, o hindi lang para rin sa pamilya mo, pero selfishness pa rin yun. Kasi may mga kasalanan na involved. Nagiging kasalanan din yung pag-gather ng money kapag wala si God sa usapan. Kasi nagiging selfishness yun. Anything na wala si God at hindi nag-glorify si God, no? Selfishness yun. Or, basta, as long as hindi nag-glorify si God, kasalanan yon rather. Nagiging sin yun. Kaya sabi mo, hindi kailangan ko ng pera para pantulong. Pero kung hindi nagsusoli ng tithes ng isang tao, di ba, pag-aralan, alam naman natin na pag nanakaw yun kay God, hindi nagbabalik kay God. So, kahit sabihin mo maganda yung motibo mo, tinutulong mo naman sa kapwa mo, pero hindi mo binabalik sa paanan ni God para sa simbahan, kasalanan yun. Kahit sabihin mo, yung itatights ko na lang kaya, ibigay ko na lang sa mahihirap.
maganda yung motibo, pero kasalanan yun. Bakit? Kasi you don't love God above all. You love people above God. Kaya inuuna mo yung tao kaysa sa Diyos. So, malaking kasalanan yun. Anong tama? Yung tithes, isoli pa rin kay Lord, 10%. At ituturo natin sa mga anak natin. Isoli natin strictly 10% kay Lord. Hindi yun babawasan. Once na binawasan mo yan, hindi ka responsible, hindi ka trustworthy, reliable sa paningin ng Diyos at magnanakaw ka sa tingin ng Diyos, sa paningin niya, sa perspective ni God. Sinabi niya yun sa Bible. Ngayon, kung gusto mo magbigay sa mahihirap, sa offering yun papasok. Sa mga may sakit, sa mga nangangailangan, sa mga kamag-anak. So, kung saan yung papasok? Papasok yun sa offering. So, wag natin babawasan yung tithes. Pero kung gusto natin tumulong sa kapwa natin, after 10%, no, more than the 10%, doon na yung papasok. Example, may sinuweldo tayong 5,000. 500 pesos tithes yun, 10%. Ngayon, kailangan mong tumulong. 500 pesos or 1,000 kailangan ng isang taong nangangailangan. So, ibabawas mo yun sa 5,000. So, magkano yun? 10 to 20% yun. So, hindi natin gagalawin yung tithes, binigay pa rin natin. Pero yung may offering tayo kay Lord, pantulong sa kapwa, doon na yung, doon na yung pupasok sa offering natin kay Lord. Para pa rin yung, kaya sinabing offering, kasi ino-offer mo yun kay Lord. Mahal natin yung si God, kaya binibigay natin sa kapwa natin. So sa lahat ng ginagawa natin, sa kapwa natin at pagtulong natin, included si Lord. Pag sinabing, Lord, kaya ako to tinutulungan yung kapwa kasi I love you. Hindi. Kasi isa sa mga kasalanan ng mga tao, mahal nila yung mundo, pero yung sa love nila sa mundo, wala si God doon. Hindi out of love kay God. Ang mahirap sa ganun, minsan kapag nagbigay tayo sa kapwa natin, nag-thank you sila sa atin, hindi tayo mag-glory to God. Kasi ako nagbigay eh, kasi mahal kita. So, ako lang yun. Hindi kasama si God sa usapan. Pero kapag sinabi nating offering, love offering mo yun kay Lord, tumutulong ka sa iba kasi mahal mo sila. Pero, sasabihin mo sa kanila, it's from the Lord. Kasi love ka ni Lord, kaya ito binigay sa'yo. Galing sa Kanya yan, kasangkapan lang ako ni Lord. 'Di ba? So wala tayong kinuhang glory. Wala tayong makukuhang glory doon. Very safe yon. At the same time, pinasok mo sa usapan si Lord. Sa magandang pagtulong mo sa kapwa, nakilala nila lalo si Lord. Napalapit sila lalo kay Lord. Nag-thank you sila kay Lord. Nag-worship sila kay Lord. Napaluhod sila, nagpasalamat, umiyak sila, at grateful sila kay Lord. Dahil sa ginawa natin. So, that's papasok yun sa offering. Huwag tayo magbibigay sa kapwa natin out of our own. Kumbaga tayo lang. So, kailangan kasama si Lord. So, offering natin yun kay Lord, kaya tayo nagbibigay sa kanila, kahit relatives pa yan, kasi si Lord yun. So, para safe magbigay, again, idadamay natin si Lord. Galing lahat yun kay Lord. Para hindi tayo yung, uy, thank you talaga niya. Sobrang thank you, thank you, thank you. Super nag-thank you na sila at sobrang grateful nila sa atin. Pero hindi man lang nila binanggit si Lord. So, na kanino yung papuri? Sa atin. Nawala si Lord sa usapan. Kaya, hindi, wag ka sa akin magpasalamat kay Lord ka mag-thank you. Pwedeng ganun. Or, alam mo kapatid, bago ka magpasalamat sa akin, kay Lord ka muna magpasalamat. Kasi we have a jealous God. Pero kahit di na natin sabihin yung we have a jealous God. Kay Lord ka muna, kapatid, magpasalamat. O kaya, kapatid, hindi ako si Lord yan. Kay Lord galing yan. It's not me, it's the Lord. Kaya, mag-thank you ka na lang kay Lord. Tapos kung gusto nilang ibalik sa atin, ibalik mo na lang sa simbahan. Balik mo na lang kay Lord. O kaya gusto mo itulong mo na lang sa kapwa. Pero okay na kapatid, wag na. And then kapag tumulong naman tayo sa kapwa, si Lord naman na magsusukli nun. Kasi sabi din ni Lord sa Bible, sabi ni Lord sa Bible, whoever lends to the poor, no, parang magiging utang ng Diyos yun sa kanya. And kapag si Lord, no, yun lang yung nag-iisang time na nagkakautang ang Diyos. Kapag tayo nagbibigay sa mga taong hindi makakapagbalik sa atin. Kapag naman nangyari yun, pag the Lord will really pour out His blessing to us more than sa binigay natin sa tao. So kapag may nanghihiram din sa atin, para wala ring ano, bawa pahiram naman ng 1,000, pero wala ako eh, pero meron ako dito 200, wag mo nang bayaran.
Una, hindi tayo sasamahan loob pag hindi siya nagbayad. Tama. Pangalawa, tulong na natin yun sa kanya. As much as possible, hindi tayo magpapahiram. Kung kinakailangan, magbibigay. Pero case to case basis, kung bawang ano mo naman, parang ako kapag close na relative ko, tayo pera mo na ng ano, ganto, bayaran kita bukas. O kaya minsan ako din nanghihirap kasi kailangan ko ng pan-Gcash, babayaran din kita. Yung mga ganong casualan. Sa akin, oo, nagpapahiram ako, syempre. At saka nangihiram ako. Yan, pag mga ganun-ganun. Pero, as Christians, yung mga loan, na malalakihan loan, as much as possible, iwas din tayo doon. Ayan na. So, dito, whoever loves wealth is never satisfied with their income. May mga nagtatrabaho na kahit parang na-addict na sa wealth, parang ang dami niya nang meron, di pa siya nakontento. So, ingat din tayo doon kasi pwedeng trabaho tayo ng trabaho. Yung pag-iipunan natin pala is mga bagay na napunta na sa material na bagay. Naging luho na. Kumbaga may isa ka namang sasakyan or dalawa na yung sasakyan mo, isang pang service, isang pang church, pero kukuha ka pa ng marami pang sasakyan. So, self-check tayo. Bakit? No, baka yung heart natin nasa materials na. Example yon. So, sabi dito, this too is meaningless. Wala rin yon kabuluhan. Tandaan natin ang buhay natin temporary lang. Kapag nasilaw tayo sa material na bagay at na-attach, mawawasak tayo. Kasi kapag yan nasira na wala, nagasgasan, o kaya, 'di ba, na-destroy, nanakaw, masakit yan para sa atin. Kailangan yung mindset natin, lahat ng bagay temporary lang. Pwede yan mawala ngayon, masira, malunod, mabasa. Hindi na gumana, gadget man yan, o pera man yan, di ba? Pwede yan mawala. And pinahiram lang yan sa atin ng Lord. So kung nawala man sa atin, nasira man, dapat mabilis tayong ma-let go. Kasi una, hindi yan sa atin, pinahiram lang yan ng Lord. Pangalawa, dapat alam natin, temporary lang yung bagay na yun. Hindi dapat tayo masyado na-attach dyan. Ang buhay natin, pwedeng bukas wala na tayo dito sa mundo. Kung puro pera tayo at material na bagay sa mundo, mahirapan tayo. Naked, sabi sa Bible, ng Book of Job. Nakahubad tayong dumating sa mundo, nakahubad din tayong aalis ng mundo. Wala tayong dadalhin, kahit ano. Kung meron man tayong mga gagawin, magagawa, mga gamit na mapupundar, may bibigay din natin yung sa mga naiiwan natin. Pwedeng yung iba nga nakukuha na lang ng bangko kasi wala na akaalam na may mga bank account sa bangko na napupunta. 'Di ba? Ganun. So, kailangan pag kahit anong mangyari, kahit anong mawala din sa atin, dapat okay lang. Sabi sa Bible, sabi din sa Book of Job, the Lord gives and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Ang Panginoon nagbigay at ang Panginoon nagbabawi. May mga binabawi ang Panginoon. Pero kahit magbigay ang Panginoon o may bawiin man siya, purihin pa rin si Yahweh. So whatever happens, purihin si Lord at huwag ma-attach sa money. Be someone na mabilis mag-let go kapag may nasira. Okay lang, kapatid. Ay, ano, sis, brother, pastor, nasira ako yung ganito mo. Yan, doon yan masusubukan. Dapat okay lang. Sige, okay lang, kapatid. Bakit? Kaya yan ibalik ng Panginoon. Okay lang, kapatid, forgive. O siguro mainis tayo kasi may sentimental value, pero dapat ma-handle natin kaagad. Hindi, babalikin ng Panginoon. Dapat may mindset tayo. Lahat na nawawala sa atin, kaya yung ibalik ng Panginoon. So, titingnan ng Panginoon anong reaction natin kapag meron siyang kinukuha sa atin at anong reaction sa atin natin sa anong reaction natin kapag merong um pag may nawawala sa atin, no? Tandaan natin, kaya ibalik ng Panginoon. And anything na ipasurrender ng Panginoon, alam natin to, no? Yung mga pinasurrender niyang gamit, lahat ng pinasurrender niyang gamit. At ako, may pinasurrender siya sa aking relationship. Pinalitan ng Panginoon ng sobrang ganda. Sa timing niya, pero sobrang ganda. Iba yung quality, iba yung, kumbaga, value. Mas maganda pa. At alam mo yan, na-experience mo yan sa mga gamit. Kapag may pinasurrender sa yung gamit si Lord, binabalik ng Lord. 'Di ba? So, sinasabi ng Lord sa atin, huwag tayo mag-keep ng mga material things na hindi nakaka-glorify kay God. Damit, yung mga may symbol ng skeleton, marijuana,
Yung mga may symbol. Although wala naman tayong gano'n, pero example. Yung mga may symbol na mura, may mga may gano'n, alak, kailangan wala tayong ganyan sa gamit natin. No? Itapon. Huwag na rin natin ipamigay. Kasi pag pinamigay natin, ano ibig sabihin nun? Kapag pinamigay natin, pinagamit natin sa iba, ganun din, hindi nga nakaka-glorify kay God. Yung mga may mga malalaswa, so burahin, itapon, no, sunugin, lahat ng kahit anong gamit na hindi nakakatuwa kay Lord. Para kumbaga mababless na tayo, mawawala pa yung mga punishment or curses na dala ng mga gamit na yun, tsaka yung mga evil spirits na dala nun sa buhay natin. Magpapalinis tayo lalo. Wala tayong ibang master kundi si God. At yung money, never natin i-idolize. Kapag nakita natin isa't isa, nagiging greed, naging impulsive, paalalahanan natin, no? Kasi tao lang tayo. We have to remind and be accountable to each other because we are husband and wife na. So, yun lang. Thank you, Lord, for this message. Meron ka bang gusto idagdag? Love and love. Sige, love. Close us in prayer. Sige, wait time. Lord, we thank you for this evening. Thank you for taking care of us, Panginoon, while we are in the middle of faith, Panginoon, biyahe. Thank you, Lord, dahil sinustayin mo kami. Di man nakatulog yung asawa ko, Lord. Sinustayin mo siya, Panginoon. Pinalalakas mo siya. Pero din po ako, Diyos, Lord, nakakaramdam kami ng pagod. Dahil na pagod, Panginoon. And Lord, alam namin na ipiniprepare mo kami para sa araw ng bukas, Panginoon. Para gawain. O Diyos, Lord, ikaw siya patuloy na gumupang sa amin. At sa mga plano namin, kapag namin silang Cavite, Panginoon. Lord, kung paano mo kami iningatan galing Murong hanggang Pasay, ganun mo rin po na kami ingatan simula Pasay hanggang Cavite, Panginoon. Tulad sila. Tulad po tayo. Lord, maraming po salamat sa iyo. Tunay na kapag ka sa iyong mga pangako at tunay na kami ay napagpapala sa kabutihan mo, Panginoon. Ama, parang saan ka po, may taas ka. Lord, sa atin siya magkalap ng papahinga sa gating ito. Ano may sakit sa akin, katawan man, ulo man, Panginoon. Kung ano pa po, Diyos, Lord, we are praying to restore us, Panginoon, once again. And ready mo po kami saan namin nagawain para sa araw ng bukas, Panginoon. Father God, thank you for your wonderful message, Panginoon, na hindi dapat magkaroon kami ng idolization, Panginoon, sa mga bagay sa mundo. Dahil ang lahat ng ito ay galing namin sa iyo, Lord, salamat po dahil tinuturuan kami not to idolize and anything to Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Glorify you. Thank Thank you you, God. po. Mga Thank you, God. Jesus. Thank you for the day. Amen. Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, love, love. Okay na lang. Um, Iitip muna ako kasama ko. love, di ka naman gigising. Promise. Gigising ako. Kakain ako. Masakit yung ulo.